Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 28, 2026, Wednesday. Update tayo sa posibleng bagyo na mabubuo next week. Long range forecast ito, kaya wala pa ito sa daily updates ng pag-asa. Pero meron sa 2-week window. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang northeast monsoon na nakakaapekto sa Luzon at Visayas, kasama ang shear line sa Silangan at mga localized thunderstorms sa Mindanao. Unahin natin ang mga lugar na may mas madalas na ulap at ulan. Sa Caraga at Southern Leyte, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at mga isolated na thunderstorm. Ito ay dahil sa shear line, ang salubungan ng malamig na hangin mula sa amihan at ang mas mainit na hangin mula sa Pacific. Kapag nagkabanggaan ng dalawang hangin, nabubuo ang makakapal na ulap na nagbibigay ng moderate to at times heavy na pag-ulan. Kaya hindi imposible ang biglaang pag-agos ng tubig sa mababang lugar at paglambot ng lupa sa gilid ng bundok. Manatiling mapagmatyag sa hapon at gabi kung kailan mas aktibo ang convective cells. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon, karaniwang maulap ang langit na may mahihinang ulan. Ito ang classic pattern ng northeast monsoon, tuloy-tuloy na ambon o mahina hanggang katamtamang ulan na mas ramdam tuwing umaga at gabi dahil mas malamig ang hangin at mas makapal ang low clouds. No significant impact kaya inaasahan na tuloy ang pang-araw-araw na gawain maliban sa panandaliang dulas ng kalsada kapag pinagsama ang ambon at malamig na simoy. Sa Metro Manila, ang natitirang bahagi ng Luzon at ang natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mahihinang pag-ulan. Dulot pa rin ito ng northeast monsoon. Kadalasan ay hindi tuloy-tuloy ang ulan, mabilis na ambon, kaunting liwanag tapos muling sisipol ang bugso ng amihan at babalik ang ulap. Hindi ito inaasahang magdudulot ng malaking abala, subalit normal ang mas malamig na temperatura lalo na kapag sumasalubong ang hangin mula hilagang silangan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan ang partly cloudy to cloudy na langit na may isolated na rain showers o thunderstorm, lalo na tuwing hapon at gabi. Ito ay mga localized thunderstorm na mabilis mabuo, mabilis bumuhos at mabilis ding lumisan. Kapag tumama ang mas malalakas na thunderstorm, posible ang biglaang pagbaha sa mga low-lying area. Kaya kung makakita ng madilim na ulap na may malakas na hangin at kulog, umiwas muna sa mga ilog at estero hanggang humupa ang buhos. Sa lagay naman ng hangin at karagatan, sa northern Luzon, umiihip ang hangin mula northeast na nasa moderate to strong. Kaakibat nito ang alon na may moderate to rough na kondisyon na may taas na humigit kumulang 2.8 hanggang 4 meters. Kung maliit ang sasakyang pandagat, hindi ito kanais-nais na sitwasyon, lalo na sa mga bukana at seaboards na diretsyong nakaharap sa amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa, moderate to strong din ang hangin na may direksyon pa northeast to north. Ang dagat ay moderate to rough na may taas na roughly 1.2 hanggang 2.8 meters. Bagamat mas mababa kaysa sa hilaga, hindi pa rin ito maituturing na banayad, kaya planuhin ang biyahe at iwasan ang oras na may biglaang bugso ng hangin. Sa long range forecast update sa posibleng susunod na bagyo, habang tumatakbo ang linggong ito, patuloy na lalakas ang amihan. Kasabay nito aktibo ang shear line sa silangan dahil sa banggaan ng malamig at maalinsangang hangin mula sa Pasipiko. Ang kombinasyong ito ang magpapanatili ng maulap at minsan ay maambon na kalangitan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas at paminsan-minsang mas matitinding buhos sa karagatang nakaharap sa Pacific side. Pagpasok ng susunod na linggo, nakikita sa long range forecast na may lilitaw na isang low pressure system sa timog silangan ng bansa. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at habang lumalapit ay posibleng mag-develop bilang isang tropical depression at may chance na umangat pa sa tropical storm. Depende sa kapaligiran nito, sea surface temperature, moisture at vertical wind shear. Kung mananatiling sapat ang init ng dagat at hindi masyadong mapupunit ng amihan ang convective core, kaya nitong umigting hanggang tropical storm. Kung hihigpit naman ang shear, maaaring manatili itong mahina o bahagyang humina. Sa potensyal na magiging epekto, nakikita ang posibleng paglapit ng sirkulasyon sa Northern Mindanao, Eastern Visayas o Bicol Region. Dito, tatama ang pangunahing ulan sa Pacific facing na mga baybayin, lalo na kung malawak ang rain band sa silangang semicircle. Gayunpaman, mataas pa ang uncertainty sa eksaktong track dahil malayo pa ang lead time. May mga senaryong ipinapakita ang nagkakatugmang forecast ng iba't ibang model na maaaring dumaan ito malapit sa Kabisayaan o Northeastern Mindanao at mayroon ding senaryong bahagyang lilihes at magre-recurve papaitaas kapag hinatak ng mid-latitude system. Kapag mas tumibay pa ang konsenso sa mga susunod na run ng model at tuluyang naging
tropical cyclone. Ang lokal na pangalan na ibibigay dito ng pag-asa ay Bagyong Basyang. Hindi pa rin ito tiyak sa ngayon, ngunit mahalagang tandaan ang pattern. Sa ganitong panahon ng taon, malakas ang northeast monsoon at mabilis nitong naaapektuhan ng sirkulasyon ng anumang low pressure na papasok mula timog silangan. Ibig sabihin, kahit hindi direktang tumama ang core, maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan ang mga probinsyang nakaharap sa Pasipiko dahil sa paglawak ng ulan sa outer rain bands at sa pag-enhance ng amihan at shear line. Para naman sa timing, ang indikasyon ay unang linggo ng February, ang mas critical na bintana kung kailan mas lilinaw ang kilos at behavior ng sistemang ito. Magsisilbing steering ang malalaking high pressure sa hilaga at ang mga trough sa itaas na antas ng atmosphere. Kung ang high sa hilaga ay mas malakas at mas nakaharang, mas posible ang pag-akyat at pagliko ng bagyo papahilagang silangan. Kung mas mahina ang steering at mas dominante ang low-level flow, may tsansa ng mas diretsong paglapit sa eastern sections bago pa ito makahanap ng daang paakyat. Sa practical reading, para sa susunod na 3 hanggang 5 araw, ang immediate na aasahan ay pagpapatuloy ng malamig na simoy sa Luzon at Visayas, tuloy-tuloy na ambon sa mga bulubunduking lugar at sa Pacific facing na baybayin, at mga panandaliang thunderstorm sa Caraga, Southern Leyte at ilang bahagi ng Mindanao sa hapon at gabi. Mas magiging maalon ang dagat sa silangan dahil sa amihan, kaya planuhin ang biyahe sa alon na nasa 2.8 hanggang 4 meters sa hilaga at umaabot sa 2.8 sa natitirang bahagi. Uulitin natin sa Caraga at Southern Leyte, maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm dahil sa shear line sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Magiging maulap na may mahihinang ulan dahil sa northeast monsoon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy na may isolated light rains. Epekto pa rin ito ng amihan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may localized thunderstorms sa hapon at gabi. Ang hangin ay moderate to strong mula northeast hanggang north. Ang alon sa dagat ay moderate to rough na may taas na 1.2 hanggang 4 meters. Depende sa lokasyon, mas magaspang sa silangang seaboard. Sa long range forecast update, may indikasyon ng low pressure system sa timog silangan na posibleng umangat sa tropical depression o tropical storm sa unang linggo ng February na maaaring makaapekto sa northern Mindanao, eastern Visayas o Bicol Corridor. Ngunit nananatiling mataas ang uncertainty sa eksaktong direksyon at lakas habang malayo pa ang lead time. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update habang lumalapit ang nasabing sistema at habang nagbabago ang bugso ng amihan sa mga darating na araw.